Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Romel Cantorne. Balita ito ng GMA News. All-time record. I don't know, or high and low ba ito? All-time high, all-time low record ni PBBM at I am sure very proud ang mga loyalista. Nagdiriwang sila sa achievements, accomplishments na ito ni PBBM. Ano itong all-time high? ng piso sa kasaysayan. Dala. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 59.50 pesos kada dolyar. Ito ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Mas mababa yan sa dating pinakamababang palitang naitala noong January 15, 2026 na 59.46 pesos. Hinihinga namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 59.50 pesos kada dolyar. Ito ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Mas mababa yan sa dating pinakamababang palitang naitala noong January 15, 2026 na 59.46 pesos. Hinihinga namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. Sumadsad. Yan po ang bagong Pilipinas. Ang gagandang record ng Pangulong Marcos Jr. Ano ba yung mga unang record niya? Yung tinalo natin ang China. Pagdating sa number 1 importer of rice in the world, dati China. Ngayon, Pilipinas na. Wow naman! Yan ang mga record ng administrasyong ito. Number 1 importer, nag-promise siya na ibababa niya na presyo ng bigas 20 pesos per kilo. Import ng import. Tapos, pinagmayabang, BBM. Ano yun? 20 bigas, meron na. O, nasaan na? Saka lang lalabas yung 20 pesos bigas kung magkalindol, magkabaha. Hintayin pa nilang may sakuna bago sila magbenta ng tig 20 pesos per kilo bigas. Yan, mga record holder ng Pangulo yan. Ano pa? The most dangerous country for a tourist to visit, Pilipinas. Record niya lahat yan. Ano pa? The worst airport in the world. Nasa kanya pa rin. Most corrupt country in Southeast Asia, number 3 tayo, at least hindi pa number 1. But record pa rin. Pababa ng pababa yung antas natin pagdating sa corruption eh. Kasi nga, grabe itong nangyaring corruption sa bansa. So ito ngayon, anong mangyari? What's our future in the next few months? Grabe, may nakita akong picture sa EDSA. Pinakita nila, halos wala nang nagabiyahe. Yung EDSA na dati, punong-puno ng sakyanan, yung ipinakitang picture, nabibilang mo lang, halos wala. Paano ka magbiyahe ngayon? Ang mahal, yung presyo ng diesel, nasa 75 to 80 pesos na daw ang yung nakita ko dito sa amin 75 ang pinakamahal. May mga lugar daw na nagiging 80 pesos per litro ang diesel. Medyo gasolina nasa 64. Paano na lang yan pag maubos yung supply o yung stock natin ng magkakaroon talaga ng fuel crisis. Magkakaroon ng inflation, So, anong mangyari sa ekonomiya? Ay talagang babagsak. So, anong mangyari sa peso? Talagang babagsak. Pati yung Philippine Stock Exchange Index, nawalan tayo ng so many points.
nawalan ng ilang trilyong peso sa, I think, mga 14, ilan bang billion? Ang dami. Trillion pala, 14 trillion peso sa market capital nawala. Kasi nagpanic selling yung mga investors sa stock market eh. Wala nang kasiguruhan ang dahil sa epekto ng giyera. Dahil sa foreign policy ng gobyernong ito na masyadong dumikit sa US, wais ang Iran. Iniipit niya ngayon doon sa Strait of Hormuz. Doon dumadaan ng halos lahat ng barko, nagdadala ng langis papunta sa atin dito sa Asia. Ang China, dahil kaibigan niyang Iran, nakakadaan yung kanyang mga barko. Walang problema ang oil ng China. Tayo, alam ng Iran kung gaano kadikit ang Pilipinas sa US. Malakas tayo kay Uncle Sam. Padadaanin ba tayo? No way. Mabuti yung Bangladesh, may nabasa kong post kanina. Dahil marunong ang Bangladesh, hindi niya kinakalaban ang Iran, di rin siya dumidikit sa US. Ayun, pumayag ang Iran, lahat ng mga barko may kargang oil, basta Bangladeshi flag, lusot. China, lusot. Pilipinas, makakalusot? No way. Kaya ngayon na natin inaani yung wise move ng administrasyong ito na masyadong dumikit sa Amerika. Marami nang nakaka-realize na mas maganda pala panahon ni Digong na kinaibigan natin ng China. Kasi nga, kung hanggang ngayon kaibigan pa rin natin ng China, hindi tayo masyadong mamblema sa oil. Kasi pwede tayong bumili ng oil ng China. Ngayon, pwede ka bang bibili ng oil sa China? Mirisi, gaba. Inaaway mo ako? Kung ako ang China, ginawa niyong karikature ang aking mukha na ginawa niyong katatawan ng mukha, manigas kayo dyan. Sige, ang oil niyo, ano yan? Coconut oil. Epicacent oil. Sige. So, anong papupuntan ng bansa? Talagang palubog. Good luck sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kadakuan sa mga buko. Karon naman nagit sa pag-atop, maayo nagit nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat yun kay nilis na gid akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, di milis na akong atop. Salamat kay sa Ginoo nga ihatagan ko niyo ang hinabang, nga panalangin. Salamat kayo. Sa nagtabang sa sin, sponsor. Salamat kayo. Oo, salamat kayo po diya.